ang aking bangungot. Gabi na, ang lahat ay tahimik, maliban sa pag-ikot ng lumang bentilador at ang mahina ngunit paulit-ulit na tunog ng lumang telebisyon. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Wala akong balak manood, ngunit habang binabalikan ko ang mga lumang VHS tape ng aking ama, may isa akong natagpuan. Walang pamagat, walang label. Isang simpleng itim na tape at iyon ang simula ng sumpa. Mabigat ang huni ng lumang player. Habang dahan-dahan kong isinasalang ang tape, pagdulas nito sa loob, biglang kumurap ang ilaw. Isang mabilis na brownout na nag-iwan ng kadiliman sa bawat sulok. Ang katahimikan ay binali ng bigla ang pagbabalik ng kuryente. Nagpitik ang ilaw at sa susunod na iglap, gumulong na ang pelikula sa harap ko. Sa unang eksena, isang batang babae ang nakatayo sa gitna ng baryo. Maputla ang kanyang balat, wari piniga ng karamdaman, at nanginginig ang kanyang kamay habang nakahigpit na kumakapit sa rosaryo. Nakapaligid sa kanyang mga mata, hindi basta tanaw, kundi mga matang kumakain ng laman ng kanyang pagkatao. May mga matang mapanuri, mapanghusga, at mga matang nagkukubli sa lihim ng galit at inggit. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ang kanilang mga tingin ay parang mga pako na unti-unting binabaon sa kanyang balat. Dahan-dahan akong napaatras. Malamig ang pawis sa aking batok dahil ang batang iyon ay ako. Bakit ako ang bida? Kailan ito kinunan? Wala akong matandaang ganitong pelikula. Habang patuloy na gumugulong ang tape, lumulubog ako sa kaba. Bawat eksena ay parang punit na pahina mula sa sarili kong alaala. Ang kalyeng nilalakaran ko tuwing papasok sa eskwela, naroon, balot ng parehong alikabok at bitak sa semento. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ang lumang punong mangga, nakalugmok pa rin sa gilid ng baryo. Mga sanga nito'y parang hubad na mga braso na kumakaway sa hangin. At ang maliit na bahay ng albularyo, nakatayo pa rin sa dulo ng daan. Malamlam ang bubong, tila ba nagbabantay sa lahat na nagdaraan. Ngunit may isang bagay na paulit-ulit na bumabalik. Sa bawat eksena, sa gilid ng frame, naroon siya. Isang matandang babae, nakabalot ng belo na parang usok. Walang malinaw na mukha, tanging anino ng mata at nakabukang labi na tila bumubulong. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon.
Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Nakaupo siya sa isang lumang duyan na dahang-dahang umuugoy kahit walang hangin. At habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman, hindi lang siya bahagi ng pelikula. Siya ay nakatingin diretso sa akin. Pinilit kong huwag pumikit, ngunit bawat segundo ng pelikula ay parang pinipiga ang aking dibdib. Hindi ako makahinga ng maayos. Sa bawat paglipat ng eksena, lalo pang lumalapit ang matandang babae. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Mula sa duyan, napunta siya sa gilid ng kalsada. Sa susunod na tagpo, nakatayo siya sa ilalim ng punong mangga. Nakayuko, tila inaantabayanan ako. At nang ipakita ang lumang bahay ng albularyo, siya ay nasa pasilyo, nakasilip mula sa madilim na bintana. Ang belo niya'y unti-unting gumagalaw na parang may sariling buhay. Mas lalong bumigat ang hangin sa paligid. Tila ba hindi na mula sa pelikula ang malamig na gumagapang sa aking balat. Sa screen, biglang bumagal ang galaw ng lahat. Ngunit ang matanda, siya ay gumagalaw ng normal. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata. Malalim, walang puti, puro dilim. Diretso ang titig sa akin. Hindi sa batang nasa pelikula, kundi sa akin na nakaupo ngayon sa sala. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Kasunod noon, pumikit bigla ang ilaw sa buong bahay. Tumigil ang bentilador. Sa dilim, tanging liwanag ng screen ang natira. At doon, sa malabong refleksyon ng telebisyon, nakita ko siya. Nakaupo sa duyan, hindi na sa pelikula, kundi sa mismong likod ko. Bigla akong napatingin sa aking likuran. Akala ko may tao, ngunit wala. At ako'y nagpatuloy sa aking panonood. Ngunit higit sa lahat, andoon siya. Ang matandang babae, palaging naroon, nakabalot sa kupas na belo. Hindi makita ang mukha. Laging natatakpan ng anino kahit saan pa lumapit ang kamera. Nakaupo siya sa isang duyan. Ang lubid nito'y lumalangit-ngit sa katahimikan, habang ang duyan ay marahang umuugoy kahit walang hangin. Sa bawat eksena, mas malapit siya. Unay, nasa gilid lamang ng tanawin.
isang nguniti at halos hindi pansin na presensya. Sa kasunod na eksena, nasa ilalim na siya ng punong mangga. Nakatalungko, hindi kumikilos, ngunit nakatitig. At pagdating sa bahay ng albularyo, siya ay nasa mismong harapan, nakapwesto sa duyan, nakaupo ng tahimik, nakatingin ng diretso. Hindi ko siya kilala, ngunit habang nakatitig ako sa kanya, may biglang init na dumaloy sa batok ko. Parang may nagbubulong mula sa likod. May pakiramdam akong matagal na kaming magkakilala, na noon pa man ay naroon na siya, nakatanaw sa bawat sulok ng alaala ko. Ngayon lamang siya nagpakita sa anyo ng pelikula na hindi ko matandaan kung kailan kinunan. Habang nagpapatuloy ang pelikula, mas ramdam kong hindi ito basta alaala. Hindi ito pelikula, isa itong salamin. Bawat sandali na inaakalang akin lamang, ngayon ay nakukwento, pinapanood. At sa lahat ng eksenang iyon, naroon siya. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, ngunit sa bawat pag-ugoy ng duyan, alam kong siya ang naghihintay. At saka ko napansin ang nakakatindig balahibong detalye. Hindi na siya nakatingin sa karakter sa pelikula. Hindi na siya bahagi ng eksena. Nakatingin siya sa akin. Ang duyan ay umuugoy ng mas mabilis. Lumalakas ang langit-ngit ng lupit. Langit-ngit ng langit-ngit. Bumilis ang tibok ng puso ko, kasabay ng tunog na iyon, at sa sumunod na iglap, kumilos siya, dahan-dahan. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Medyo mahaba na. Ayoko kasi na mainip kayo. Itutuloy ko na lang ang kwento sa susunod. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.